Bakit napaka-epektibo ng Germany noong World War I? Sa video na ito yan ang ating aalamin. Kaya, simulan na natin. Noong 1914 nagsimula ang First World War. Sa isang panig ay Germany at Austria-Hungary. Kalaunan, sumali rin sa kanila ang Ottoman Empire at Bulgaria. Ang grupo nila ay tinawag na Central Powers. Sa kabilang panig naman ay France, Britain at Russia. Sila ang tinatawag na Allied Powers. Mas malaki ang pinagsamang population at resources ng Allied Powers. Kaya mula pa lang sa simula, malaking problema na para sa Germany ang digmaan. Kailangan kasing lumaban ng Germany sa dalawang direksyon. Sa west ay France at Britain. Sa east naman ay Russia. Ibig sabihin kailangang hatiin ng Germany ang army nito sa dalawang malalaking lugar. At bago pa magsimula ang digmaan, may plano na ang Germany para sa ganitong sitwasyon. Gusto nitong talunin muna ng mabilis ang France bago pa mailabas ng Russia ang buong lakas ng army nito. Kaya noong 1914, malaking bahagi ng German army ang ipinadala sa west para salakayin ng France. Pero mas mabilis kumilos ang Russia kaysa sa inaasahan ng Germany. Dalawang malaking Russian army ang pumasok sa East Prussia, isang bahagi noon ng Germany na malapit sa Russia. Kaunti lang ang German troops na naiwan sa East Prussia dahil karamihan sa kanilang army ay lumalaban sa France sa west. Kaya nang pumasok ang Russian army, mas nanganib ang Germany. Pero may malaking problema ang Russia. Hindi maayos ang communication ng dalawang Russian army. May mga radio message din silang na-detect at nalaman ng Germany. Dahil dito, nalaman ng German commanders ang galaw ng mga Russian army at nagawa nilang harapin ang mga ito ng paisa-isa. Noong August 1914, naganap ang Battle of Tannenberg. Pinangunahan ng mga German commander na sina Paul von Hindenburg at Erich Ludendorff ang operasyon. Pinalibutan ng German forces ang malaking bahagi ng Russian Second Army. Napakalaking pagkatalo nito para sa Russia. Libo-libong Russian soldiers ang napatay at nasugatan at marami rin ang nahuli ng Germany. Dahil dito halos naubos ang Russian Second Army. Ang commander nito na si General Alexander Samsonov ay nagpakamatay pagkatapos ng pagkatalo. Pagkatapos ng Battle of Tannenberg, hinarap naman ng Germany ang isa pang Russian army sa East Prussia. Natalo rin nila ito at napilitang umatras ang Russian forces. Pero hindi ibig sabihin na natalo na agad ang Russia sa digmaan. Napakalaki ng Russian Empire at marami pa itong sundalo. Nagpatuloy ang labanan sa Eastern Front ng ilang taon. Habang lumalaban ang Germany sa Russia sa East, mas malaking digmaan naman ang nangyayari sa West. Hindi nagtagumpay ang unang plano ng Germany na mabilis na talunin ng France. Pagsapit ng late 1914, parehong gumawa ng mahahabang trench ang dalawang panig. Ang trench ay malalim na hukay na ginagamit ng mga sundalo bilang proteksyon laban sa bala at artillery. Dito nagsimula ang ilang taon ng trench warfare sa Western Front. Napakahirap umatake. Kapag lumabas ang mga sundalo mula sa trench, kailangan nilang tumawid sa open ground habang binabaril ng machine gun at artillery. Kaya may mga labanan na libo-libo ang namamatay, pero kaunti lamang ang teritoryong nakukuha. Samantala, patuloy ding nakikipaglaban ng Germany sa Russia. Pagsapit ng 1917, nagkaroon ng malaking political crisis sa Russia. Bumagsak ang pamahalaan ng Tsar at pagkatapos ay nakuha ng Bolsheviks ang kapangyarihan. Gusto ng bagong Russian government na tapusin ang pakikipagdigma. Noong March 1918, pumirma ang Russia sa Treaty of Brest-Litovsk at tuluyang umalis sa First World War. Malaking advantage ito para sa Germany dahil hindi na nito kailangang magpadala ng malaking army laban sa Russia. Nailipat ngayon ng Germany ang maraming sundalo mula east papuntang Western Front, pero may bagong problema. Noong 1917, sumali na rin ang United States sa digmaan laban sa Germany. Alam ng German leaders na habang tumatagal ang digmaan, mas maraming American soldiers at supplies ang darating sa Europe. Kaya kailangan nilang gumawa ng malaking pag-atake bago maging masyadong malakas ang Allied forces. Kaya noong spring ng 1918, naglunsad ang Germany ng sunod-sunod na malalaking pag-atake na tinatawag na German Spring Offensive. Gumamit sila ng mga piling sundalo para hanapin ang mahihinang bahagi ng depensa ng kalaban at mabilis na makalusot dito. Sa simula, naging matagumpay ang pag-atake ng Germany. Napaatras nila ang Allied forces at nakakuha sila ng malaking teritoryo. Pero hindi pa rin nila nagawang talunin ng tuluyan ng mga kalaban. Habang patuloy ang pag-abanti ng German soldiers, mas nahirapan silang makatanggap ng pagkain, bala at iba pang supplies. Marami na rin sa kanila ang pagod at kulang na ang mga bagong sundalo.
Dahil dito, unti-unting humina at huminto ang kanilang pag-atake. Samantala patuloy na dumarating ang mga bagong American troops. Kaya kahit malakas ang ipinakita ng German military sa maraming laban, hindi iyon sapat para manalo sa First World War. Ngayon ito ang mas mahalagang tanong. Bakit nagawa ng Germany na lumaban ng mahigit 4 na taon kahit napapalibutan ito ng malalakas na kalaban? Ano ang meron sa German Army, military planning at economy na nagbigay dito ng malaking lakas? At bakit sa kabila ng lahat ng advantage na iyon, natalo pa rin ang Germany sa huli? Ipagpatuloy natin ang kwento. Para maintindihan kung bakit napunta ang Germany sa ganitong mahirap na sitwasyon, kailangan nating balikan kung paano ba talaga nagsimula ang First World War. Noong June 1914, magkaaway sa politics ang Austria-Hungary at Serbia. Isa sa pinagtatalunan nila ang Bosnia, isang lugar ito sa Balkans na maraming Serbian ang nakatira. Gusto ng Serbia na mapalapit o mapasama sa kanila ang Bosnia. Pero noong 1908, tuluyang isinama ng Austria-Hungary ang Bosnia sa empire nito. Dahil dito lalong nagalit ang Serbia. Kaya noong June 28, 1914, pinatay sa Sarajevo si Archduke Franz Ferdinand, ang susunod sanang ruler ng Austria-Hungary. Ang pumatay sa kanya ay si Gavrilo Princip, isang Bosnian Serb nationalist. Dahil dito, sinisi ng Austria-Hungary ang Serbia. At dito na nagsimula ang krisis na hahantong sa First World War. Pero may malaking problema. Kaalyado ng Austria-Hungary ang Germany. Samantala malapit naman ang Russia sa Serbia at ayaw nitong hayaang basta sakupin ng Austria-Hungary ang Serbia. Nangako ang Germany na susuportahan nito ang Austria-Hungary kung magkaroon ng malaking digmaan. At noong July 23 nagpadala ang Austria-Hungary ng ultimatum sa Serbia. May kasama itong maraming mahihigpit na kondisyon. Tinanggap ng Serbia ang karamihan sa mga kondisyon pero hindi lahat. Kaya noong July 28, 1914, nagdeklara ng digmaan ng Austria-Hungary laban sa Serbia. Dito nagsimulang lumaki ang isang regional conflict na naging malaking European War. Naghanda ang Russia ng napakaraming sundalo dahil ayaw nitong hayaang matalo ang Serbia at nangangamba rin ito sa Germany at Austria-Hungary. Nakita naman ng Germany ang paghahanda ng Russia bilang malaking banta. Noong August 1, nagdeklara ng digmaan ang Germany laban sa Russia. Pero alam ng Germany na may malapit na relasyon at military alliance ang Russia at France. Kaya ngayon, nanganganib ang Germany na lumaban sa Russia sa East at France sa West ng sabay. May plano ang Germany para dito. Tinatawag itong Schlieffen Plan. Simple lang ang ideya nito. Talunin muna ng mabilis ang France bago tuluyang maihanda ng Russia ang napakalaking army nito. Kapag natalo na ang France, saka ililipat ng Germany ang karamihan ng army nito papuntang east para labanan ng Russia. Pero mahirap direktang salakayin ng France dahil matibay ang depensa sa border nito sa Germany. Kaya nagdesisyon ang Germany na dumaan sa Belgium. Neutral country ang Belgium at ayaw nitong mapasali sa digmaan. Humingi ang Germany ng pahintulot na dumaan ang kanilang army pero tumanggi ang Belgium kaya sinalakay ng Germany ang Belgium. Malaking desisyon ito dahil may kasunduan ang Britain na protektahan ang neutrality ng Belgium. Nang tumanggi ang Germany na umalis sa Belgium, nagdeklara rin ng digmaan ng Britain laban sa Germany. Sa halip na France at Russia lamang ang kalaban, kailangan na ring harapin ng Germany ang British Empire. Sa simula mabilis ang advance ng German Army. Dumaan sila sa Belgium at pumasok sa France. Napalapit sila sa Paris at mukhang posible pang mabilis nilang matalo ang France. Pero noong September 1914, napigilan sila ng French at British forces sa First Battle of the Marne. Napilitang umatras ang German Army. Dito tuluyang nabigo ang plano na mabilis na talunin ang France. Ngayon kailangan ng harapin ng Germany ang matagal na digmaan sa dalawang direksyon. Sa West, hindi makalusot ng malayo ang Germany. Sa East naman kailangan nitong patuloy na labanan ng Russia. Noong 1915, mas nag-focus ang Germany sa Eastern Front. Kasama ang Austria-Hungary, naglunsad sila ng malaking pag-atake laban sa Russia. Napaatras ng malayo ang Russian Army at maraming teritoryo ang nawala sa Russia. Pero hindi pa rin ito sapat para tuluyang alisin ang Russia sa digmaan. Kaya habang tumatagal ang First World War, mas naging mahalaga ang tanong kung aling panig ang unang mauubusan ng sundalo, pagkain, armas at pera. Malaking problema ito para sa Germany dahil mas marami ang resources ng pinagsamang kalaban nito. May isa pang mabigat na problema. Ginamit ng Britain ang napakalakas nitong navy para harangan ang maraming barkong papunta sa Germany. Tinatawag itong naval blockade. Layunin nitong pigilan ang Germany na makakuha ng pagkain, raw materials at ibang importanteng produkto mula sa ibang bansa.
Habang tumatagal ang blockade, mas naramdaman ito ng mga ordinaryong German. Pero bago tuluyang lumala ang problema sa loob ng Germany, sinubukan muna nitong gumawa ng malaking breakthrough sa France. Noong February 1916, sinalakay ng Germany ang Verdun. Mahalaga ang Verdun para sa France, kaya alam ng Germany na ipagtatanggol ito ng French Army. Ang plano ng Germany ay pilitin ang France na magpadala ng maraming sundalo roon hanggang maubos ang kanilang lakas. Pero hindi sumuko ang France. Tumagal ng maraming buwan ang Battle of Verdun at napakalaki ng casualties sa magkabilang panig. Sa huli, hindi nakuha ng Germany ang malaking tagumpay na gusto nito. Habang nangyayari ang Verdun, naghahanda naman ang Britain at France ng sarili nilang malaking pag-atake. Noong July 1916, nagsimula ang Battle of the Somme. Muli, napakalaki ng bilang ng namatay at nasugatan. Pero hindi rin nagtagumpay ang Allies na makalusot ng malayo. Sa mga laban sa Verdun at Somme, napakaraming sundalo ang namatay o nasugatan. Pero kaunti lang ang teritoryong nakuha ng magkabilang panig. Habang nagpapatuloy ang labanan sa West, may panibagong problema naman ang Germany sa East. Noong August 1916, sumali ang Romania sa digmaan laban sa Central Powers. Umaasa ang Romania na makakakuha ito ng teritoryo mula sa Austria-Hungary. Pero mabilis na gumanti ang Germany at mga kakampi nito. Sa loob lamang ng ilang buwan, natalo ang malaking bahagi ng Romanian Army at nasakop ang Bucharest, ang capital ng Romania. Mahalaga ito sa Germany dahil may oil at maraming agricultural products ang Romania. Pero kahit may mga tagumpay ang Germany, mas lumalala naman ang problema sa Austria-Hungary. Noong 1916, naglunsad ang Russia ng malaking pag-atake laban sa Austria-Hungary na tinatawag na Brusilov Offensive. Napakalaki ng naging pinsala nito sa Austro-Hungarian Army. Kailangan tuloy magpadala ng Germany ng mas maraming sundalo at supplies para tulungan ang kakampi nito. Ibig sabihin, hindi lang sariling laban ang kailangang isipin ng Germany. Kailangan din nitong tulungan ng Austria-Hungary kapag nahihirapan ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, mas lumalala ang buhay ng mga tao sa Germany. Dahil sa British blockade at problema sa harvest, kumonti ang pagkain. Noong winter ng 1916 hanggang 1917, naging sobrang hirap ng food shortage. Kulang ang potato kaya maraming tao ang napilitang kumain ng turnip bilang pangunahing pagkain. Tinawag ang panahong ito na turnip winter. Hindi naman literal na turnip lang ang pagkain ng lahat, pero ipinapakita ng pangalan kung gaano kalala ang kakulangan ng pagkain. Maraming pamilya ang kulang sa sapat na pagkain. Dahil dito, humina rin ang katawan ng maraming tao at tumaas ang galit sa government at sa patuloy na digmaan. Pagsapit ng 1917, nagkaroon na ng strikes at protests sa ilang German cities. Maraming worker ang humihingi ng mas maraming pagkain, mas magandang sweldo at pagtatapos ng digmaan. Alam ng German leaders na mahirap manalo kung patuloy lang ang ganitong sitwasyon. Kaya gumawa sila ng isang napakalaking risk. Nagdesisyon ang Germany na gamitin ng mas malawak ang submarines o U-boats laban sa mga barkong papunta sa Britain. Ang goal ay putulin ang supplies ng Britain para mapilitan itong sumuko. Pero alam ng Germany na posibleng tamaan din ang mga barkong konektado sa United States. Malaking peligro ito dahil maaring sumali ang Amerika sa digmaan. Gayunpaman, naniwala ang German military leaders na kaya nilang pahinain ang Britain bago makapagpadala ng malaking army ang United States sa Europe. Hindi nangyari yon. Noong April 1917, nagdeklara ng digmaan ang United States laban sa Germany. Isa sa mga pangunahing dahilan ang muling paggamit ng Germany ng unrestricted submarine warfare kung saan inaatake ang mga barkong papunta sa war zone nang hindi laging nagbibigay ng warning. May isa pang dahilan na lalong nagpalala ng relasyon. Nalaman ng United States ang Zimmermann Telegram, isang lihim na mensahe mula Germany na nagmumungkahi ng alliance sa Mexico kung sasali ang Amerika sa digmaan. Kapag sumama ang Mexico, nangako ang Germany na susuportahan ng Mexico sa pagbawi ng ilang dating teritoryo nito mula sa United States. Dahil dito lalo pang lumakas ang suporta sa Amerika para sa pagpasok sa digmaan. Napakalaking problema nito para sa Germany. Malaki ang economy ng United States at napakarami nitong resources. Pero may magandang balita naman para sa Germany noong parehong taon. Nagkaroon ng revolution sa Russia. Bumagsak ang government ng Tsar at kalaunan ay nakuha ng Bolsheviks ang kapangyarihan. Gusto ng Bolsheviks na alisin ang Russia sa digmaan. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon ng Germany na makawala sa dalawang front war na matagal nitong kinatatakutan. Pero kahit umalis ang Russia, hindi agad na ilipat ng Germany ang lahat ng sundalo nito sa France.
kailangan pa ring mag-iwan ng maraming German troops sa malalaking teritoryong nakuha nito sa Eastern Europe. Gayunpaman, nailipat pa rin ang malaking bilang ng German soldiers sa Western Front. At iyon ang ginamit ng Germany sa malaking spring offensive ng 1918 na nauna na nating nakita. Sa simula, napakalaki ng naging advance ng Germany. Pero nang maubusan sila ng lakas at supplies, tumigil ang pag-atake. Dito nagsimulang magbago ng tuluyan ang takbo ng digmaan. Noong August 1918, nagsimula naman ang malaking Allied counterattack na tinatawag na 100 Days Offensive. Magkasamang umatake ang British, French, American at iba pang Allied forces. Mas marami na silang fresh troops, tanks, artillery at supplies. Samantala, pagod na ang German Army at hirap ng palitan ang mga namamatay at nasusugatang sundalo. Unti-unting napaatras ang German forces. Kasabay nito, isa-isang bumabagsak ang mga kakampi ng Germany. Noong September 1918, unang sumuko ang Bulgaria. Sumunod ang Ottoman Empire noong October at pagkatapos ay Austria-Hungary noong early November. Dahil dito, naiwan na lang ang Germany na lumalaban. Pero malala na rin ang sitwasyon sa loob ng Germany. Kulang ang pagkain, pagod na ang mga sundalo at gusto na ng maraming tao na matapos ang digmaan. Maraming ordinaryong tao ang gusto nang matapos ang digmaan. Noong late October, nagplano ang German naval commanders ng malaking pag-atake laban sa British fleet. Pero maraming German sailor ang tumangging sumunod. Ayaw nilang sumabak sa laban na tingin nila ay wala ng saysay. Nagsimula ang mutiny sa Navy at mabilis itong kumalat. Nagkaroon ng protest at rebellion sa iba't ibang German city. Sumali ang mga worker at sundalo. Habang lumalaki ang kaguluhan, nawala na rin ang kakayahan ng Kaiser na kontrolin ang bansa. Noong Nobyembre 1818, bumaba sa kapangyarihan si Kaiser Wilhelm II at pumunta sa Netherlands. Pagkalipas ng 2 araw, noong November 11, pumirma ang Germany sa armistice. Puminto ang labanan. Natalo ang Germany sa First World War. Pero nakakagulat pa rin kung gaano katagal nitong nagawang lumaban. Nakipaglaban ito sa France, Britain at Russia. Kalaunan, sumali pa ang United States. Kailangan din nitong tulungan ng Austria-Hungary at iba pang kakampi kapag nahihirapan ng mga ito. Nahaharangan ng imports ng Germany at nagkaroon ng matinding food shortage sa loob ng bansa. Pero umabot pa rin ang digmaan ng mahigit 4 years bago tuluyang bumagsak ang German war effort. Kaya ang susunod na mahalagang tanong ay hindi na kung ano ang nangyari sa Germany. Ang tanong ay kung bakit naging ganoon kalakas ang German military at paano nito nagawang lumaban ng napakatagal laban sa mas maraming kalaban. At yan ang ating pang-aalamin. Isa sa pinakamalaking dahilan kaya malakas noon ang Germany ay dahil matagal nang seryoso ang Germany sa paghahanda para sa digmaan. Bago pa magsimula ang First World War, may malinaw na sistema na ang Germany para sa training, paggalaw ng mga sundalo at paggawa ng military plans. Mahalaga rito ang German General Staff. Ito ang grupo ng mga military officer na gumagawa ng malalaking plano para sa army. Mahigpit ang pagpili sa mga officer na makakapasok dito. Tinitingnan ang kanilang training, experience at kakayahang gumawa ng military decisions. Hindi lang sila naghihintay na magkaroon ng digmaan bago gumawa ng plano. Pinag-aaralan na nila kung paano gagalaw ang army kapag nakipagdigma sa France, Russia o pareho. Kasama rito kung ilang sundalo ang kailangan, saan sila pupunta at paano sila mabilis na madadala sa battlefield. May isa pang mahalagang katangian ng German Army. Binibigyan ng kalayaan ang mga officer sa battlefield na gumawa agad ng desisyon kapag nagbago ang sitwasyon. Halimbawa, maaring sabihin ng commander kung ano ang kailangang makuha o gawin, pero hindi niya kailangang sabihin ng bawat maliit na hakbang. Ang officer na nasa mismong battlefield ang pwedeng magdesisyon kung ano ang pinakamagandang paraan para matapos ang misyon. Malaking tulong ito sa digmaan dahil mabilis magbago ang sitwasyon. Kapag naputol ang communication o may biglang nangyari, hindi kailangang maghintay palagi ng bagong utos mula sa mas mataas na commander. Mahalaga rin ang training ng German soldiers. Bago ang digmaan, gumagamit ang Germany ng conscription. Ibig sabihin, maraming lalaki ang kailangang dumaan sa military service. Pagkatapos ng kanilang serbisyo, maaari silang maging reservist. Ang reservist ay dating trained soldier na pwedeng tawagin ulit kapag may digmaan. Kaya noong nagsimula ang First World War, hindi puro bagong recruit ang kailangang gamitin ng Germany. Marami sa mga tinawag na reservist ay mayroon ng military training. May malalaking training area din ng German Army kung saan pwedeng magsanay ang maraming sundalo ng sabay-sabay.
Dito nila napapractice ang malalaking military movement, artillery support at paggalaw ng iba't ibang unit. Pero hindi sapat na maraming trained soldiers kung hindi naman sila mabilis makarating sa lugar ng labanan. Dito naging malaking advantage ng Germany ang railway system nito. Bago pa ang digmaan, detalyado na ang kanilang plano kung aling train ang gagamitin ng bawat military unit at kung kailan ito aalis. Kaya kapag kailangan ng sundalo sa isang lugar, mabilis silang maisasakay sa train kasama ang kanilang armas at supplies. Malaking bagay ito dahil lumalaban ang Germany sa dalawang direksyon. Kapag kailangan ng dagdag na sundalo sa east laban sa Russia, pwedeng magpadala roon. Kapag kailangan naman sa France, pwede ring ilipat ang ilang unit pabalik sa west. Pero hindi lang magandang planning ang dahilan ng lakas ng Germany. Mahusay din silang mag-adjust habang nagpapatuloy ang digmaan. Nang maging trench warfare ang labanan sa Western Front, naghanap ang German Army ng bagong paraan para umatake at dumepensa. Isa sa mga naging mahalagang armas sa trench warfare ang mortar. Ang mortar ay maliit na artillery weapon na nagpapaputok ng explosive shell pataas bago ito bumagsak sa target. Dahil mataas ang bagsak ng shell, pwede nitong tamaan ang mga sundalong nagtatago sa loob ng trench. Mas maliit din ang ilang mortar kaysa sa malaking artillery gun, kaya mas madaling ilapit sa frontline. Ginamit din ng Germany ng malawakan ng heavy artillery. May malalaki silang kanon na ginawa para sirain ang matitibay na fortress. Sa simula ng digmaan, naging mahalaga ang heavy artillery ng salakayin ng Germany ang Belgium. May malalakas na fortress ang Belgium na dapat sana ay makakapigil sa German advance. Pero gumamit ang Germany ng napakalalaking artillery gun para sirain ang ilan sa mga fortress na ito. Habang tumatagal ang digmaan, natuto rin ng Britain at France at gumawa sila ng sarili nilang mas mahusay na artillery. Kaya hindi na natili sa Germany ang advantage na ito. Pero mabilis ding nagbago ang German tactics. Isa sa mga problemang nakita nila ay sobrang daming sundalo ang namamatay kapag pinipilit nilang ipagtanggol ang unang trench kahit napakalakas na ng artillery ng kalaban. Kaya gumawa sila ng mas flexible na depensa. Sa halip na ilagay ang lahat ng sundalo sa pinakaunang linya, hinati ang depensa sa ilang bahagi. Kaunti lamang ang sundalo sa harap. Ang trabaho nila ay pabagalin at guluhin ang kalaban. Sa likod ay may mas matibay na depensa na may machine guns, artillery at mas maraming sundalo. May reserve troops din na naghihintay sa mas ligtas na lugar. Kapag nakalusot ang kalaban sa unang linya, hindi ibig sabihin na talo na agad ang Germany. Hahayaan muna nilang mapagod at humina ang umaataking force. Pagkatapos sa kagagamitin ng reserve troops para sa counter-attack, tinatawag itong defense in depth o elastic defense. Sa simpleng paliwanag, hindi kailangang ipaglaban hanggang kamatayan ang bawat metro ng lupa. Mas mahalaga na manatiling buo ang army at salakayin ang kalaban sa tamang oras. Naging epektibo ang paraang ito sa mga laban noong late part ng First World War. Gumawa rin ang Germany ng bagong paraan ng pag-atake. Dito naging mahalaga ang tinatawag na stormtroopers. Ang stormtroopers ay specially trained German soldiers na ginagamit sa mahihirap na pag-atake. Sa halip na magpadala agad ng napakaraming sundalo ng diretso sa malakas na depensa ng kalaban, naghahanap ang stormtroopers ng mahihinang bahagi. Kapag may matibay na machine gun position na mahirap kunin, hindi nila kailangang sayangin agad ang maraming sundalo roon. Maaari nila itong lampasan at pumasok sa mas mahinang bahagi ng depensa. Pagkatapos, sisirain nila ang komunikasyon, artillery position at supply line sa likod ng kalaban. Kapag magulo na ang depensa, susunod ang mas malaking German force. Ang paraang ito ang tinatawag na infiltration tactics. Hindi Germany lamang ang nag-iisip ng ganitong paraan ng pakikipaglaban. May mga katulad na idea rin na ginagawa ng ibang army. Pero mahusay ang German army sa pag-develop, training at paggamit nito sa malaking operasyon. Malaking tulong ang tactics na ito noong German offensives ng 1918. Nakapasok ng malalim ang German forces sa Allied lines at napaatras ang maraming British at French unit. Pero nakita rin dito ang limitasyon ng German army. Napakabilis ng unang advance pero nahirapan silang dalhin ng pagkain, ammunition at artillery habang lumalayo sila. Kaya kahit mahusay ang tactics, hindi nito kayang palitan ng kakulangan sa tao at supplies. Isa pang malaking dahilan ng lakas ng Germany ay ang industry nito. Bago ang First World War, isa na ang Germany sa pinakamalaking industrial power sa mundo. Malakas ito sa paggawa ng steel, chemicals, machines at military equipment. Napakahalaga nito dahil ang modernong digmaan ay nangangailangan ng napakaraming bala, artillery shell, explosives at ibang supplies.
Pero dahil sa British naval blockade, nahirapan ang Germany na mag-import ng ilang importanteng raw materials. Kaya kinailangan nilang humanap ng paraan para gumawa ng ilang kailangan nila sa loob mismo ng bansa. Malaking tulong dito ang advanced chemical industry ng Germany. Isa sa pinakamahalagang halimbawa ang Haber-Bosch process. Ito ay paraan para gumawa ng ammonia gamit ang nitrogen mula sa hangin. Ginagamit ang ammonia sa fertilizer, pero mahalaga rin ito sa paggawa ng explosives. Dahil dito, nakagawa pa rin ang Germany ng malaking supply ng explosives kahit nahirapan itong kumuha ng imported nitrates. Pero hindi nito nasolve ang lahat. Kahit mahusay ang German industry, hindi nito kayang gumawa ng walang katapusang pagkain, oil at raw materials. Habang tumatagal ang blockade, mas lumalala ang shortage. Kaya makikita natin na may malaking pagkakaiba ang pagiging mahusay sa battlefield at ang kakayahang manalo sa buong digmaan. Mahusay ang German army sa planning, mahusay ang training, mabilis ang railway system, malakas ang artillery, at mabilis silang gumawa ng bagong tactics kapag hindi na gumagana ang dating paraan. Pero hindi sila lumalaban ng mag-isa laban sa isang bansa lamang. Kailangan nilang harapin ang France, Britain at Russia. Kalaunan, sumali pa ang United States. Kasabay nito, kailangan ding tulungan ng Germany ang Austria-Hungary at iba pang kakampi kapag nahihirapan ang mga ito. Kaya habang tumatagal ang digmaan, mas malaking problema ang resources kaysa tactics. Maaring manalo ang Germany sa isang battle, maaring mapaatras ang kalaban, maaring mas mahusay ang isang German commander kaysa sa commander sa kabilang panig. Pero kung mas maraming bagong sundalo, pagkain, oil, armas at pera ang kayang ilabas ng kalaban sa loob ng maraming taon, napakahirap manalo sa ganitong klaseng digmaan. Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit impressive ang ginawa ng Germany pero natalo pa rin ito. Hindi dahil hindi marunong lumaban ang German military. Sa maraming pagkakataon, napakita nitong mahusay ang training, planning at tactics nito. Ang problema ay hindi sapat ang military skill para malampasan ang lahat ng disadvantage ng Germany. Habang nauubos ang German soldiers at supplies, patuloy namang lumalaki ang resources ng Allied powers. At nang dumating ng marami ang American soldiers noong 1918, mas lalo pang lumaki ang agwat. Sa huli, ang First World War ay hindi lang paligsahan kung sino ang may pinakamagaling na army. Paligsahan din ito kung sino ang may sapat na tao, pagkain, factories, raw materials at pera para manatiling lumalaban ng mas matagal. At iyon ang laban na hindi na kayang panalunan ng Germany.